Pero usually, ganun po yun, no? Kapag yung tatay o nanay. Yes. Ganun ba? Start na po. Akala ko ano pa. Oo, Tony Talks na pala yun. Yes, start na po tayo. Binasa ko po kasi yung profile niyo. Grabe, 39 years na kayo sa public service. Natamanda ako bigla. Hindi, pero... Maaga ako nag-start. Maaga po kayo nag-start. Councilor din ako sa Tagaytay. Dad ko yung mayor nun. Ilang years din po nag-serve ang... Ako, longest serving yan. 6 years. Nakita ko yung bahay namin noon. Pag may bagyo, yan yung evacuation center eh. Kasi nung araw, sa Tagaytay, kami lang yung may TV. So, nandun sa lahat yung nanonood paghapon. Tapos pag bagyo, pag sira na yung bahay ng barangay, kapitbahay, nasa amin lahat yun. So you share your meals with the others. Share your blankets with the evacuees. Yung kotse ng tatay ko noon, yun yung ambulance. Pag may hatid sa ospital, siya ang driver. So I grew up in that environment noon sa Cavite. So nung nagkaisip na kayo, namulat na kayo sa ganitong klaseng pamumuhay, yung public service. Ganun na nga. Dahil sa tatay ninyo. Oo, kahit gisingin siya ng 3 a.m., 2 a.m., maghahatid sa ospital. May mga anak, may sakit. Siya ang driver din. Wala namang ambulance nung araw. Pero nung bata kayo, ano yung talagang original niyong pangarap? Kasi yung dad ko lawyer din eh. So, gusto ko maging abogado. There was a time na gusto ko rin maging military officer. Meron dito sa Quezon City na small military high school. So, nakapasok ako doon, Far East Military Academy. So, at the age of, siguro grade 4, grade 5, naka-uniforme na ako noon. Gala uniform na nagsalute, gano'n, kompleto na yan. Pero yung dalawang pangarap niyo, natupad niyo. Ang tinake niyo sa Ateneo is? Law. Law, tas nag-philosophy. Philo yung foundational. Pero maganda po yung educational background ninyo dahil parang hindi kayo tumigil sa pag-aaral. Correct. Aside from graduating sa law in Ateneo, nag-military din po kayo. National Defense College. Yes, tapos nag-aral din kayo abroad. Correct. Masters of Law na yan sa Michigan Law School. Masters in Constitutional Law. Sa London, it's Public International Law. And then sa Columbia Law School sa New York is Corporate Law. Saan niyo po nakuha yung hilig ninyo sa pag-aaral ng batas? Ang daming libro sa bahay. May library yung dad ko eh. Lagi kami pinapatulog ng nanay ko ng tanghali. Ayoko matulog sa tanghali. Ang ginagawa ko, binubuklat ko na lang yung mga libro doon. Kahit hindi ko naintindihan. Ngayon, ang laki rin ng library ko. Kahit sa Senate, siguro ako pinakamaraming libro. Kung makikita mo yung office ko, hundreds at baka 1,000 of law books. So to this day, mahilig pa rin po kayo magbasa? Mas gusto ko yung manual kaysa yung... Yeah, yung sinuswipe, Oo. yung hard copy. Yes. Iba yung hard copy eh. Parang mas ramdam mo yung binabasa. Maganda yung finiflip, tinutupi, nalagyan ng bookmark. So lumaki kayo na nakikita nyo yung tatay nyo, people person, serving yung mga constituents niya. Paano pumasok naman yung decision sa inyo na gusto kong sundan yung yapak ng ama ko? There were times na ang kasama ko, hindi lang siya, pati yung mga peers niya. Mga kakwentuhan ko na yung mga iba doon. Even yung mga former governors ng Cavite. Nakakahalubilo ko sila kasi nasa bahay. I had the privilege of knowing almost all the presidents. Yung matanda Marcos, si Cory, si FDR. I have several pictures with them. Kailan pumasok sa isipan ninyo na parang ito ang gusto kong tahaking landas? Nung lawyer na ako. So, maedad na rin yung dad ko noon. So, sabi ko, pasok na rin ako sa Tapos ang una nyo pong posisyon na pinasok ay? Counselor ako noon. Nag-counselor ako noon. Tapos, mayor na. Tuloy-tuloy na yun. From counselor, after 1986 EDSA Revolution, inappoint po kayo ni President Cory. As mayor. As mayor. Yeah, Kamusta po yun? I was 26 years old. I was the youngest then. Youngest mayor ng time na yun. So, kamusta po yung experience na yun na naging mayor kayo at 26 years old? Very energetic ka. Kasi ang lakas pa ng katawan mo no, na kahit puyat ka, gano'n. I can still
vividly remember yung mga first days, uwi ka sa bahay, tanghalian, gano'n. Kasi ang Tagaytay noon, basically, 3 restaurants lang kami noon. Palit-palit lang ako dun sa restaurant noon. Ngayon kasi parang na rin syudad na rin yung More than Tagaytay. 300 restaurants. Yes. Tourist spot na talaga siya, tsaka puntahan na. Sobra-sobra. Yung hotel namin noon dati, mga 3 lang, 2. Ngayon, left and right na yun. Isa sa pinaka-memorable project na ginawa niyo for Tagaytay? I can recount 2. First, tayo ng isang ospital. Ospital ng Tagaytay. I was the one who initiated that. And then second, City College of Tagaytay. But my very first project after 6 months ata sa mayor was the creation of the Tagaytay City Science High School. Education then. So hindi ko makalimutan yun. Graduate na lahat sila ngayon. So when you look back, nung nakita niyo kung paano nagsimula ang Tagaytay and looking at Tagaytay now, na napakaunlad na. Mission accomplished. Mission accomplished. Ano yung pinaka nagustuhan ninyo dito sa ginagawa ninyo bilang public servant? Siguro nung as an MMDA chairman, the ability to respond, not just to do your routine job, but apply some innovation and creativity. Like for example, yung EDSA na hanggang ngayon nandun pa yung vertical gardens. Modesty aside, ako nag-start nun. Yung Pasig River Ferry, ginamit ko. Mga tugboats pa nung simula. Yung motorcycle lane, bicycle lane. So, may halong creativity yan, including the Metro Manila Film Festival. Naging chairman po kayo, yes. Hindi pa nabe-break yung record ko. No? Blockbuster yung 1 billion pesos yung first week. And then as a senator, 2 days ago, Wednesday, we were able to pass yung Konektadong Pinoy Act law na isingit ko dun yung imamandate yung mga telcos to provide substantial discount for students sa internet load. Masaya ako doon. Kasi creativity yon, tapos natulungan mo pa yung mga college, high school, and even elementary students, public and private, na once na mapirmahan ni Presidente, may discount sila sa internet load. Malaking bagay yun. Tingin niyo po ba malaking advantage sa isang senator na maalam kayo sa batas? Mahalaga may foundation ka sa batas kasi ang Senado gawaan ng batas. Minsan po ba it frustrates you that here in the Philippines, parang sa politics, it is becoming more about popularity than the qualifications of a candidate? Minsan gano'n, pero we leave that to the people. Sila na yung humusga. Frustration is there. Frustration will always be in whatever field or endeavor you enter. Kahit mayor ka, hindi mo naman magagawa lahat kasi maliit yung budget. MMDA ka, frustrated ka rin dahil yung issue ng traffic, hindi lang naman ikaw. Nandyan yung LTFRB, nandyan yung LTO, nandyan yung DPWH. So, frustration din yun. As a senator, siguro, frustrated ka rin kasi hindi lang naman ikaw yun. 24 kayo doon. It's always there. It's always part of the hurdle na kailangan malampasan mo. Paano niyo po hinahandle yung sinasabi sa inyo na kayo daw po ang second biggest political dynasty din? Hindi naman. Sa Cavite? Opo. Nagkataon lang na yung pamangkin ko ngayon, kasi vice governor siya eh. Tapos si Secretary Remulla naging DILG. So, siya ngayon yung gobernador. So, yung brother ko, yung anak niya, naging congressman and governor ngayon, si Atina, ng lalawigan ng Cavite. So, ano naman yun? Mga elected naman yun. They were not imposed upon by a family to serve. So, kagaya po siguro ng iba, nagsisilbi rin naman yun sa bayan. Yung sa akin, yung anak ko lang, konsehal. But beyond that, wala nang iba. What do you think is the biggest problem of our country right now? Lack of unity. We're a nation fragmented, divided. As we continue to achieve some economic gains, we will be divided again politically. So it's hard. I can only commiserate with whomsoever is in Malacanang kasi ang hirap i-manage yung house divided. Sobrang diin ng politika sa atin. It should not be the case. Yun ang nakakalungkot. But what makes you stay in public service? Bakit nandito pa rin kayo after all these years? 39 years. Siguro nakikita ko na meron pa tayong pwedeng maiambag, lalo sa batas. For instance, current West Philippine Sea issues,
18 years in the making yung Maritime Zones Law. Finally, it was finished by Senator Francis Tolentino as a law. For the first time, acknowledging the words West Philippine Sea. Ang tagal-tagal natin ginagamit yung West Philippine Sea, ngayon lang natin na isabatas. So yun, habang buhay ko maipagmamalaki yun. Na si Tol ang gumawa ng batas sa West Philippine Sea. And a lot of other things probably. And I can say that modesty aside, my experience can still provide a semblance of contribution to the dynamics of Philippine politics, history, etc. Sabi nyo kanina, yan ang isa sa mga main issues. So let's go to the issues. If you're in favor or not in favor, divorce. Hindi po. Yeah, the family still has to be strengthened kasi nga, divided na yung bansa eh. Hayaan pa natin ma-divide lahat. Death penalty. I am in favor. Medical marijuana. It's an issue being discussed by the Senate right now, controlled, authorized, properly supervised, given to patients badly needing the same. Payag po ako. Same-sex marriage. No. Minimum age of criminal responsibility. It has to be at par with other countries. May uniform standards naman ng international law. Yung merong age of discernment, do you have that criminal intent? Ba't mo ginawa yan? So, kung ano po yung universal age. Yung sex education na ituturo sa mga eskwelahan, sa mga bata. Initially, yung proposal, nakalagda po tayo, winidraw ko po yung signature doon kasi iba yung ini-impose na standards. Yung sa Western countries, hindi naman akma sa kultura natin yun eh. So let the parents decide for children at their young age. And then siguro as they evolve and grow up to a higher level of maturity, they can. Pero yung batang-bata, hindi siguro. What's the biggest challenge now for you po bilang isang senator? Siguro yung the ability to craft laws that would be acceptable not just by the people but by my colleagues as well. Kasi hindi lang naman ako yun eh. How to convince them, importante to. May mga batas na hindi ko naman naisulong kaagad eh. For instance, of the 12% VAT, bababa ang kuryente. Ang hirap yun isulong. The ROTC bill, which I am in favor, ang hirap din isulong nun. Kahit kailangan natin, given the national security issues prevailing, di ba? Ang hirap. Kahit ang survey, payag na yung mga kabataan at mga magulang. Marami pang iba. Kung makakabalik po uli kayo sa Senate pagdating sa batas, ano ang ipapriority niyo? Siguro yung bills na makakatulong bumaba ang inflation. Lalong-lalo na sa kuryente, sa internet, at yung bills na magiging affordable at accessible ang healthcare. Ang dami kasing issues ngayon sa PhilHealth na kung bubusisiin mo, it will take a total revision of what we have. But we cannot afford to do that. Ang dami may sakit. Ang doktor natin, 75,000 lang sa buong Pilipinas. Mahigit 100 million tayo. So parang ang lumalabas, 3 doctors per 100,000. So yung mga yon, and then siguro yung para sa edukasyon ng ating mga kabataan, we also need to infuse the love of agriculture. So Dahil po? Agricultural economy pa rin tayo eh. Tapos nakakapagtaka, kukunti na nag-aaral sa UP Los Baños, kukunti ang kumukuha ng agrikultura, puro imported yung ating agricultural products. Ang laki-laki ng barren agricultural areas natin. Wala na nagmamahal sa agrikultura. So, yung mga ganon, it will take a generational overhaul sa mga kabataan. Bakit importante ito? Bakit importante? Siguro yun yung gusto kong ma-prioritize sa susunod na term. Hindi naman natin pwedeng gawin ng batas yung pagkakaisa. The only way to do that is to set an example. Kaya ako gusto ko lagi yung kung sino ang namumuno na elect, yun ang tulungan natin. Di ba? Kung sino yung presidenteng nasa Malacanang, isa lang ang bansa natin, isa lang ang administrasyon natin, isa lang yung bandila natin. Bakit tayo nag-aaway-away? Di ba? Ang sinasabi nila kasi kaya nagkakaroon ng away is because everyone is protecting their own personal interest. What is your take on that? Na yung mga politiko, mas inuuna yung personal interest kaysa sa yung interest ng
mga Pilipino. Might be true. Might be true. And so, siguro if there are ways to open up political opportunities to others, payag ako. If there are others who are capable, willing to sacrifice, payag. But we have to instill that in the minds of the youth. Patriotism, love of country, di ba? Kasi kilala ang mga Pilipino sa crab mentality and colonial Yan ang mentality. nakakalungkot. Kaya gusto ko yung ROTC kasi pagmamahal sa bayan din yun eh. Gusto ko yung pagtangkilik sa sarili nating mga gamit, di ba? Sariling kultura. Kaya yung sinuportahan ko po yung pagsusulong ng recognition sa iba't ibang festival sa ating bansa. Ang daming hindi kilalang festival sa maliliit na mga bayan. Dapat ma-recognize yung mga ganun. Kasi ito na yung season na mamimili na ang taong bayan kung sino ang pagkakatiwalaan nila, kung kanino nila ibibigay ang kanilang boto at pagtitiwala. So para sa kanila, lagi nilang naririnig sa mga politiko is, ang dala ko ay pagbabago. Gusto natin ang pagbabago. Meron akong bagong maibibigay. Pero pag naupo na ang mga politiko sa kanilang mga posisyon, walang nagbabago. So kayo po, what change can you bring in the Senate if you're given another chance? Siguro po, before we look at change, tingnan mo na yung track record. Ano ba yung pagbabagong ginawa mo noon? So, pwede kong sabihin, as MMDA chairman, I was the first chairman really to bring MMDA not just within Metro Manila, but even outside Metro Manila in terms of calamities. We were there for more than 2 months after Yolanda. I was practically in all the crises and calamities that confronted the Philippines when I was MMDA chairman, name it. Bagyong Pablo, Bagyong Sendong, even after MMDA, yung putok ng Mayo, putok ng Taal. So, yun yung pagbabago na dala ko doon. Nung ako'y mayor ng Tagaytay, ano yung mga pagbabago? We had this City of Character program, values every week, different characters to be translated into action. Yung mga ospital na ginawa ko, Tagaytay, nagbago talaga. Okay. Sa Senado, siguro ang naibigay ko dyan is the ability to produce energy in the system without too much reliance on consultants and others as a lawyer. So, if I am given another chance to be back at the Senate, siguro yung mga batas na nakaangkla sa teknolohiya na hindi masyadong nadidiscuss, yung mga batas sa taxation na makakatulong sa ating mga kababayan, paano ba mabababa yung buwis ng mga mahihirap na makakatulong, mapababa yung inflation, mapalakas yung agricultural education. Sa militar, mapalakas yung military, which I've been doing, which I have done. Modesty aside, nakapagpagawa na po tayo ng 5 maliliit na naval bases na hindi na nalalabas sa publiko but alam ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Navy, and they've been using that as we confront issues. And then siguro kung paano mapalakas yung ating mga medical institutions. Paano natin mapapabalik yung ibang doktor na nag-abroad na. So yun yung mga pagbabago na siguro hindi lang naman ako nag-iisip noon, pero yung more energy, more zeal, dedication, lalong-lalo na yung marami pa tayong mga controversial na batas na hindi natitingnan. Na pag napaayos, sa palagay ko ay mas makakatulong sa ating sambayanan. And I look forward to the passage of several measures that would really address inequality. Lalong-lalo na indigenous people. Marami na po ako napuntahan no na para nakikita mo na ang tingin nila, nakaligtaan na sila. Yes, kanina po nabanggit ninyo yung controversial. Isa sa pinaka-controversial na inaabangan ngayon ng mga Pilipino, because you talked about unity and how divided we are as a country, even the people who are in position right now, there's so much division that's happening. Ngayon po, tapos na yung sa Congress. Ang susunod na ay yung sa Senate. Dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. My training as a lawyer would probably lead me to decide anything that would be put on trial should be based on evidence, facts, and the law.
it has to be approached with complete impartiality, objectivity. So that's what you will be expecting from a Senator Tolentino, who is a trained lawyer, to approach everything in accordance with law. Ano po ang mensahe nyo, Tol, sa mga kabataan of this generation? Ang payo ko po sa mga kabataan, mag-aral po kayo. Mag-aral, mag-aral, mag-aral. Mahalin niyo po ang Pilipinas. Iisa lang po yan. At sa mga kabataan bumoboto na at boboto, piliin niyo po yung tama. Pag sinabi po yung Senator Tolentino, ano po yung gusto nyong unang maisip ng mga Pilipino tungkol sa inyo? Siguro isang makataong abogado at mambabatas na gumawa ng batas base sa kanyang kaalaman para sa sambayanan. At hindi para sa pansarili, kung hindi para sa sambayanan at para pa rin sa mga darating na panahon. So, sana maalala ako bilang isang masipag, matapat, at matinong public servant. Thank you, Sentol. Thank you, ma'am. Kasama niyo yung anak ninyo. Tapos 26 years old siya ang panganay niyo. Yun yung edad niyo nung naging mayor kayo, no?